Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Max. Kasama ko sa karanasan na ito ay ang mga kaibigan ko na hindi ko na lang po papangalanan. 2003 nang magpunta kami ng Dingalan para out of town. Para magkaroon lang ng banding kaming magkakaibigan. 4 na babae, 3 lalaki. Nakasakay kami sa kotse ng kaibigan ko noon. Graduating na kasi kami nito sa pagiging college. Kaya bilang treat namin sa sarili namin, ayun, maliligo kami sa may Dingalan. Mag-i-stay doon at magsasaya ng ilang mga araw. Fast forward po, nakarating naman po kami ng Dingalan ng walang problema. Masaya, sobrang saya. Actually, sinusulit na rin namin yung mga sandaling magkakasama kami ng mga classmates ko. Kasi alam ko pagkatapos noon maghihiwalay na kami. Kanya-kanya nang tatahakin ang mga sari-sariling karera sa mga trabaho, sa tunay na mundo, sa tunay na buhay. 3 days and 2 nights po kami doon sa may Dingalan. Swimming, inuman, kainan. Yan ang pinaka-trip namin. And then fast forward po, sa pangatlong araw namin sa may Dingalan, noong pauwi na po kami, dito po natin sisimulan ang kwento ko. Hapon na po nang matapos kami makapag-pack up doon sa may resort na pinuntahan namin sa may Dingalan. Pagod at ang saya-saya namin noon. Siya nga pala, uuwi pa po kami noon ng Pampanga. Malayo-layong biyahe pa. 3 hanggang 4 na oras na biyahe yon. Pwede pa nga umabot ng 5 hanggang 6. Kasi dati, hindi pa naman po uso masyado ang mga expressways. Bibihira pa lang. Hindi katulad ngayon. Tsaka yung daan ngayon kasi ang ganda-ganda na kumpara noon. Na may mga putol-putol pa, may rough road pa. Dati mahirap pa. Pero ganun pa man, kabisado naman po namin ang daan. Dahil pare-pareho po kaming nakapunta na po doon ng mga kaibigan ko at kaklase ko. Hindi namin first time doon noong mga panahon na yon. So heto na nga, nagdadrive na po kami nito pa uwi. Ako nasa pinakadulo po noon, babae naman ako eh. Tsaka mas gusto ko na rin doon sa bandang likod para isa lang po ang katabi ko. Para makakatulog din po ako ng mahimbing. Hanggang sa nakaidlip na po ako. Pero siguro wala pa pong kalahating oras o 1 oras po kami bumabiyahe. Huminto po kami at ginising po ko ng mga kaklase ko. Max, kain muna tayo. May masarap na kainan oh. Mukhang kakatayo lang. Napatayo naman ako Sir Paul at napasilip sa may bintana. Napansin ko ang isang karinderya sa gitna po ng daan. Sa gitna ng malawak na kapatagan. Ito po yung parte na para kang nasa gitna ng mga kabundukan. Doon na po ito sa may Gabaldon. Ang ganda-ganda ng lugar na yun. Tapos tanaw na tanaw mo pa yung sunset. Ang ganda ng scenic view. Wala pong kabahayan sa lugar na yun. Purong bukid lang na kapatagan. Tapos sa kaliwa, kabundukan. Sa kanan, kabundukan din. Tapos diretsong mahabang daan. Ang narinig ko pang pinag-uusapan ng mga kaklasmate ko noon, hindi naman daw nila napansin o nakita ang karinderya na iyon noong papunta pa lang kami doon. Ako kasi tulog ako noong mga papunta pa lang kami doon sa lugar, kaya wala akong pwedeng maiambag. Pero pinagtatalunan nila, may nakakita daw doon, pero meron ding hindi. Pero ganun pa man, sama-sama kaming 7 bumaba. At sa pagbaba namin, amoy kaagad ang masarap na pagkain. Halo-halo. Pumasok po kami doon sa maliit na bahay. Karinderya style nga ito, kubo-kubo. Maraming lamesa sa loob tapos merong lalagyan ng mga pagkain at meron ding kahera. Sa mga sandali na iyon wala pong kumakain. Wala ring ibang customer, kami lang talaga. Lumapit po ang ilan sa kanila doon sa may kahera. Ate, sabihin nyo, katatayo nyo lang no? Oo sir, kahapon lang po. Sabi sa inyo eh. Hindi ko kasi nakita tong karinderya nyo nung nagpunta kami doon sa Gabaldon eh. 3 days ago te. May mga pagkain na ba kayo na available? Marami na sir, pili po kayo.
Pagtanaw ko doon, Sir Paul, sa lalagyan nila ng mga pagkain, nalula po ako sa mga putahing nandoon. Kay rami-rami, Sir Paul. Halo-halong pagkain. Menudo, dinuguan, kaldereta, lechon, crispy pata. May gulay din. Pakbet, chapsuy, sinabawang tinola, sinabawang bulalo, nilaga, may sinigang, may inihaw din na tilapia, may inihaw din po na bangus, meron nga rin pong pinritong itik, may papaitan, may sisig, may bopis, may barbecue. Lahat, marami pa. May pansit at spaghetti pa ngay. Grabe naman, ang daming pagkain. Ano to te? Piyesta? Ganun po talaga, sir. Mamaya po marami kaming customer niyan sa gabi. Talaga te? Sige na, pili na kayo guys, treat ko. Yung pinakamayaman sa amin, yung may-ari ng sasakyan talagang galante yun. Siyempre kami kanya-kanya kaming pili. Ako sisig yung pinili ko. Tapos isang kanin, okay na ako doon. Favorite ko yun eh. Sila kanya-kanya rin pili. At inisikaso naman yun ng waiter. Kumalap kami ng magandang pwesto. Tapos hindi nagtagal, hinatid na rin po sa mismong lamesa namin yung mga order naming pagkain. Grabe, ang babango, ang sasarap. Nakakatakam. Pero bago kami sumunggab, siyempre, nagdasal muna kami. Ngunit, habang nagdarasal po kami, Sir Paul, nagulat na lamang kami na may bigla pong mga kalalakihang pumasok doon sa may kainan. Natakot talaga ako noon. Napaiyak nga ako kasi akala ko sasaktan nila kami. Ho-hostage nila kami. O pwede ring hold upin. Kasi ang ginawa nila, pinagtatapon po nila yung mga pagkain namin. Ang dami po nila noon, siguro mahigit 10. Huwag niyong kakainin yan ha! Huwag niyong kakainin! Tapos meron po silang hawak na mga mahahaba at matatalim na itak. Tapos nun, Sir Paul, yung kahera, yung waiter at yung iba pang mga nagtatrabaho doon sa kusina nila, nagtakbuhan. Tapos narinig pa nga namin na parabang may umungol na hayop. May narinig pa kaming mga takbo na parabang leon. Tapos may pagaspas din ng pakpak. Basta, kakaiba. Karamihan po doon sa mga kalalakihang pumasok doon sa may kainan. Nagpunta doon sa direksyon na tinakbuhan ng mga tauhan ng kainan. At naiwan po doon sa amin yung nagsabing huwag kaming kakain ng mga pagkain doon. Pasensya na, nagulat ba kayo? Pasensya na talaga. May nakakain ba sa inyo na pagkain? Wala pa po. Ano po ba nangyayari? Buti na lang. Itong karinderya na to, pinapatakbo to ng mga aswang. Nangyayanggaw sila nang bibiktima sila. Nangahawa sila ng mga kagaya niyong walang kaalam-alam. Tapos gagawin nila kayong mga aswang. Sigurado kayong hindi kayo nakakain ha. Sir Paul, halos masok ka kami. Kasi ang sumunod na nangyari, pinatakan po niya ng kalamansi yung mga pagkain na nakahain po sa lamesa namin. At nagbago po isa-isa ang mga ito papunta sa mga karning hindi namin mawari. Pero may mga karni doon na daliri ng tao, tenga, mata, ari, ilong, katawan ng tao. Halos masuka-suka kami noon, Sir Paul. Hindi kami makapaniwala. Iyakan kami mga kababaihan noon habang yung mga kalalakihan naman sigawan. Mabuti pa umalis na kayo. Tatapusin pa namin yung mga aswang na yun. Huwag na kayo babalik dito ngayon din. Takbuhan kami pabalik ng sasakyan. Tapos noon, umuwi na kami ng Pampanga. Hindi kami makapaniwala nung gabing yun. Takot na takot kami, Sir Paul. Pero sa mga panahon po na to, minsan napagkikwentuhan pa rin namin yun. Lalo na may GC ngayon. Pinagtatawanan na lang namin yung mga bagay na yun. Isang karanasan na madadala namin hanggang sa hukay namin. Na minsan na kaming muntikang maaswang. Na minsan na kaming muntik na malagay sa alanganin. Muntik na rin kaming mamatay. Salamat na lang talaga sa mga kalalakihan na yun na tumulong sa amin. Na handang ibuwis ang kanilang mga buhay para sa mga katulad naming walang kamuwang-muwang, sa mga mapang-abuso at mga mambibiktima
na mga aswang.